Recap ulit tayo, no? Last week, natutunan po natin na hindi yung pumapasok sa bibig ng tao o yung kinakain natin or yung actions natin ang nagpaparumi sa atin. Hindi tayo nagiging marumi dahil sa ating mga actions. Kung hindi yung laman ng heart natin, yun ang nagpaparumi sa atin. Kasi yung heart natin, yun ang nag-uudyo sa iniisip natin, sa ginagawa, at sa sinasabi natin. No? Natutunan din natin na tanging ating Panginoong Jesus lang at ang Holy Spirit, o tanging ang Diyos lamang ang makapag-release nito. No? So, today naman, tignan naman natin yung epekto. Ano ba epekto ng ating faith sa kalooban ng Lord? Kaya ang title natin is Amazing Faith in God's Provision. No? Galing sa Mark chapter 7, verse 24 hanggang 30. No? So sabi sa verse 24, Now Jesus stood up and went away from there to the region of Tyre. And when he had entered a house, he was wanting no one to know of it. Yet he could not escape notice. No, so, yung Tyre, no, yung lugar na Tyre or Tiro sa Tagalog, hindi na bago yun sa pagdinig natin. No, dahil madalas nating, yung mga nakaraang sermon natin, ay nabanggit na rin natin ito, no? At sa tuwing gusto ni Jesus magpahinga, dito siya pumupunta. Itong Tyre ay isang Gentile region, no, sa Lebanon, no? Currently sa Lebanon ito. Alam ko, nabalitaan ko minsan, isa po sa mga binoba ng Israel, no? Nung kasagsagan nung gera nila ng Hamas, no? Alam ko, dito yung kampo ng Hezbollah. So, yung pagpunta nila rito, may kinalaman pa rin, no? Kung matatandaan natin yung issue nung nakaraang mga sermon natin ay tungkol sa tradisyon ng mga Pariseo, no? Yung pagiging unclean. So, yung pagpunta ni Jesus dito at ang story na ito ay may kinalaman pa rin tungkol sa pagiging unclean. No? Kasi yung mga Gentiles o mga Hindil, no? Ulitin natin, no? Pag sinabing Gentile, hindi Hudyo, hindi Samaritan. No? Kasi nung time nila, tatlong uri ang tao. No? Yung classification ng tao, tatlo. Jew, Samaritan, at saka Gentile. No? Yung Jew, siyempre, 100% ang Jew. Yung Samaritan, 50-50, or kung tawagin natin dito sa panahon natin, mga Pilam. No? And then, Gentile, kung 100% na ibang lahi. No? So, yung Tiro, lugar ng mga Gentile yan, kasi nasa Lebanon yan. No? Sila yung basta Gentile considered na unclean ng mga Hudyo. No? Tinuturing sila mga unclean. At itinuturo ni Jesus sa mga alagad yung katotohanan about cleanliness. No? Kasi itong mga alagad, sila yung mga future leaders ng church. No? I-build kasi ni Jesus yung church. At yung mga alagad, sila yung mga future leaders ng kanyang church, no? Of course, maliban doon sa isa, maliban kay Judas, no? Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians chapter 3, verse 28, basahin natin, no? Galatians 3:28, sabi ni Paul, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Yung Grego meaning Gentile, no? Kasi yung word na Grego minsan ginagamit as pamalit sa word na Gentile. No?
Sabi, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, or ang Hudyo at ang Hintil, ang alipin at ang malaya. No, wala na rin pagkakaiba. Kapag na kay Jesus na tayo, wala nang pagkakaiba, wala nang discrimination. Ang lalaki at ang babae. No, kasi noon, yung babae walang halaga. No, yung time nila. Pero nung sa kingdom, no, wala nang pagkakaiba. No? Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. No? Yung pagkikipag-isa natin kay Jesus, na wala na yung discrimination. No? At isa pang dahilan ng pagpunta nila dito para makaiwas sa prosecution. No? Matatanda natin, last sermon, na yung mga religious leaders galing Jerusalem pumunta pa ng Capernaum, no? Para lang i-prosecute si Jesus, no? Para hanapan ng butas kung ano yung ikakaso nila kay Jesus, no? At kung maalala natin, bago mag-feeding ng 15,000, no? Katapos lang nung mag-ministry ng mga alagad, tumawid sila para magpahinga, no? Para makapagpahinga yung mga alagad, sabi ni Jesus, tumawid tayo para makapagpahinga. Hindi rin sila nakapagpahinga, no? Dahil pagkawid nila, nakakita sila ng mga tao nagpuntahan na naman, sumunod yung mga tao. So, pati yung mga religious leaders, no? Kaya hindi sila nakapagpahinga. So, itong pagpunta nila sa Tiro, perfect getaway, sabi nga, no? Sabi natin, no? Kapag tayo, stress na, minsan, ginagawa natin, nag-outing tayo. Pupunta ka sa ibang lugar. Getaway ang tawag doon eh. Yung maiba yung environment mo. No? Kaya ito, pagpunta nila sa Tiro, perfect getaway ito, opportunity. No? At na magpagpahinga sila at na maturuan niya ng masinsinan yung mga alagad. Pero ang sabi, yet, they could not escape notice. No, meron pa rin nakakita sa kanila. May nakakita at nakakilala pa rin sa kanila. No? Kaya hindi pa rin sila nagkaroon ng privacy. So, dalit sabi. Verse 25, but after hearing of him, yung him, si Jesus yun, a woman whose little daughter had an unclean spirit immediately came and fell at his feet. No? So, mabilis kumalat yung balita, andiyan si Jesus, yung Hudyo na nagpapagaling. No? Nandiyan, kumalat, nadinig ngayon itong isang babae na yung anak niya ay naalihan ng demonyo, no? Ang ginawa niya, pumunta siya doon kagad kung nasaan si Jesus. No? Siyempre, galing tayo, saan? Doon sa bahay na gano'n. So, pinuntahan niya na. No? So, papasok pa lang si Jesus doon papunta pa lang siya doon sa titira sa tutuluyan nila, sinalubong na sila nitong babae na ito. No? Kasi nabalitaan niya na itong Jesus na ito, lahat ng sakit, kaya ng pagalingi, keto, napapalayas ng masamang espiritu, no? Huling-huling miracle niya, yung sa anak ni Jairus, napatay na, bumubuhay ng patay. No? Yung babae, 12 years nang inaagasa, pinagaling nito ni Jesus. No? So, tulad ni Jairus, matatandaan natin, yung may anak na binuhay ni Jesus, yung anak niya, ang babae, itong babae na ito, desperada rin. Desperate. No? Desperada itong babae na ito. Verse 26, Now the woman was a Greek, a Gentile, of Syrophoenician descent, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. So yung babae, mixed race, no? Halo-halo. Greek siya, Syrian, at Phoenician. No? Tatlong klaseng lahi meron siya. No? Mixed Gentile siya. No? Sabi ni Matthew,
sa Gospel of Matthew, nakaparallel ng kwento na ito, sabi, Kanaanite ang tawag dyan doon sa babae. So, taga-Kanaan din. Taga-Kanaan din siya. Kanaanite woman. Yung lahi niya, Kanaanita. No? Kaya mixed race itong babae na ito. Yung Kanaanita. No? Kaya mahalaga yun na malaman natin. Kasi, ang mga Kanaanita, sila yung original na nakatira sa Israel. Sila talaga yung mga nakatira dyan. Ngayon, nung ibinigay ng Diyos kay Abraham o sa Israelita ang Kanaan, which is Israel ngayon, inutos ng Diyos, paalisin nyo lahat yan ng nakatira dyan. Lahat ng Kanaanita, paalisin nyo dyan sa lupang ipinangako ko sa inyo. No, kaso, itong mga Israel, matitigas ang ulo. No, bagamat itinaboy nila yung iba, pero iba hindi na nila pinaalis. No, kaya ang lahi ng Israel, nahaluan sila nitong mga Kanaanita na to. No, yun yung tinatawag natin Samaritano, mga Samaritan. Lalahian sila. Kaya nagkaroon ng Samaritan sa kanila. No, kaya yung mga Hudyo, kinukonsider yung mga Samaritan, kinukonsider ng mga Hudyo na marumi. Kasi may halo, hindi sila pure Jew, no? O Hudyo. Merong halo yung dugo nila ng ibang lahi, na Gentile. No? Kaya nga, itong babae na ito, kinukonsider na marumi. No? At dahil doon, ang nangyari kasi doon, nagkaroon ng corruption, morally, no? Moral corruption at Israel. Nahaluan sila na ibang lahi. No? At alam ng lahat ng Hudyo yun. Alam nilang lahat yun. Marami, no? May pagkakataon noon na ibinibuild yung temple, pumunta itong mga togso nilang tumulong, nireject sila, no? Ng mga Hudyo. Sabi, unclean kayo, hindi nyo pwedeng hawakan ang anumang parte ng temple. So, another tradition. So, malamang nakukulitan na yung mga alagad, no? Kasi sabi, she kept asking him, no? Kinukulit niya si Jesus. No? Bakit kaya? Bakit kaya kinukulit niya? No? Sabi sa, babasahin natin sa Matthew chapter 15, yung parallel nitong story na to. Basahin natin sa Matthew chapter 15. Matthew 15, 22 to 23. So sabi dito, isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw. No? Panginoon, anak ni David, no? Tinawag niya pa si Jesus na anak ni David. Maawa pa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan dito. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Hindi siya sinasagot ni Jesus. Yung babae. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. No? Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. No? Nakukulit talaga yung babae. No? Kasi nag-desperada eh. No? Sabihin, naglalakad sila Jesus papunta doon sa tutuluyan nila. Yung babae, hinahabol siya. Ingay, sumisigaw. Parang yung babaeng inaagasan, no? So, ini-ignore ni Jesus yung babae. Hindi niya pinapansin. At makikita natin, no? Yung sa actions ng babae na nire-recognize niya yung power and authority ni Jesus para siya, no? Para ganun ang gawin niya, no? At ang sabi pa, nagpatira pa. No? Ang sabi pa, nagpatira pa yung babae. So with deep respect, no? At nagpapakita ng reverence, no? Yung paggalang kay Jesus. And worship na rin. At tinawag niya ng Son of David si Jesus. No? Pag sinabi mo kasi Son of David, Messianic title yun. No? Son of David, Messianic title yan. Pagka
tinawag ko si Jesus na ganyan. No, nakakatuwa kasi nakita ng babaeng ito yung hindi nakita ng mga Hudyo. No? Nakita niya yung hindi nakita ng mga Hudyo na kung sino talaga si Jesus. No, nakita ng babae kung sino talaga si Jesus. Hindi aalis tong babae na to, desperada. Hindi aalis to hanggang hindi gumagaling yung kanyang anak. No, hindi yan aalis. At yun ang demonstration ng faith. No, yun ang faith. Isinantabi ng babae ito yung kultura niya, kung anong lahi siya, yung relihiyon niya. Teka na ano to eh. Muslim to eh. No, kung hindi man Muslim, basta Arab to eh. No? Yung kultura, lahi, relihiyon, tradisyon, alang-alang sa kagalingan ng anak niya. No? Alang-alang doon sa anak niya, babae, iniisip niya, wala nang makakatulong na iba sa kanya, kundi si Jesus na lang. Si Jesus na lang ang pagtanging pag-asa niya. No? Si Jesus na lang ang makakatulong sa kanya. Wala nang iba. Kasi ibang klase yung problema ng anak niya. Sinasakian eh. Hindi naman niya pwede dalhin sa doktor. Hindi kaya gamitin ng doktor yun. Tayo din, ang tao ganito din. No? Kapag nasa lowest point na tayo ng ating buhay, yung pakiramdam natin, hindi na natin kaya, ang problema, saka pa lang natin tatawagin ang Lord. No? Kapag desperado na tayo, saka pa lang tayo tatawag sa Diyos. Kaya ang Lord, ginagamit niya yung desperation. Talagang mangyayari sa atin yun. No? Para makita natin siya. Kasi nga, kung kaya natin yung problema, minsan hindi tayo tumatawag sa Lord, nalilimutan natin. Simple lang yan. Kaya ko yan. No? Pwede namang tumawag ka sa simula pa lang ng problema. Pero hintayin pa natin yung nasa lowest point na tayo. Saka tayo, Lord, hindi ko na kaya to. No? Bakit isa simula pa lang, Lord? Meron ako, may dumating na problema. Baka naman pwedeng ikaw na bahala rito. No? Kasi ganun ang gusto ng Lord sa atin eh. Kaya, yun ang purpose ng problema. Pagsubok, yun ang purpose. Para maalala natin ang Lord. No? Kung humble us, yun ang sinasabing kung humble us. Yung problema at pagsubok, ibinababa tayo niyan. No? Kasi kung minsan, kapag kayo nasa magandang buhay tayo, minsan, yung pride, tumataas, no? Dami ko pera. Magaling ako. Marami akong kilalang mga politiko. Kaya akong tulungan niya. No? Pag nagka-problema ka, yung unang pumapasok sa isip mo, yung kaibigan mo ang politiko. No, hindi si Lord. Yun ang problema. Kaya nga, yung desperation ginagamit ng Lord para makita natin siya. Kasi pride yun, no? Kapag yung aantayin pa natin yung lowest point, pride. Iniisip natin, magaling tayo, alam natin ang lahat. No? At kapag dahil po lumalabas sa nagmamataas tayo, ibababa tayo ng Lord. No? Para lang makakumply tayo sa gusto niya. No? Yun ang way ng Lord eh. Ibababa ka niya para makakumply ka sa gusto ko. Pero yung iba, nasa lowest point na, no? Yung matitigas ang puso. Nakit na sa lowest point na, hindi pa rin lumalapit sa Lord. No? Kaya nga nangyari sa iyan. Kasi gusto ng Lord, hanapin mo siya eh. Gusto ng Lord, lumapit ka sa kanya, pero ikaw hindi pa rin, tigas ang ulo mo. No? Anong gusto mo? No? Ano ang nagiging ending nun? Pag gano'n, yung sobrang pride mo. No? Failure yun. Nagkakaroon ng failure ang ating buhay. No? Kung minsan, death pa. No? Lalo na sa mananampalataya. Death ang nangyayari. Kasi ano sabi ni Paul, kaysa magkasala ka,
ibigay mo na yung katawan mo kay Satan para yung spirito mo maligtas. No? Ang tawag doon, premature death. No? Kaya itong babae na ito, nasa lowest point na to. Desperado to. Kaya hindi niya tatantanan to si Jesus hanggang hindi ginagrant ni Jesus yung kahilingan niya. So, finally, sumagot si Jesus sa kanya, sabi, and he was saying to her, let the children be satisfied first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the dogs. No? Itong dalawang magkasunod, 27 at 28 na verses, madalas yan, very controversial yung verse na yan. Very controversial yan. Madalas siya mapagdebatihan, no? Kung ano ang tatlong ibig sabihin. So ngayon, aalamin natin ano ba ang ibig sabihin mo. Yung yellow, gusto mo. So, basahin natin yung verse 27. Nabasa ko na, no? So, itong verse 27 and 28, very controversial yan, no? Nami-misuse yan. Nami-misapply. At nami-misinterpret. No? Believers man o hindi, nami-misinterpret nila yung verse na yan. Pero bibigyan natin ng linaw yan. So, pagkatapos na hindi pagpansin ni Jesus doon sa babae, doon sa mga sa hinihiling ng babae, nag-response na din siya gamit ang isang parable, no? Makikita natin, yung sagot sa kanya ni Jesus, parable pa rin, no? Parable, kasi anong dahilan, bakit parable na? Para yung may pandinig lang ang makarinig. Ibig sabihin, para yung mga pinili lang ang makaunawa. So dito sa sagot ni Jesus, sa parable na to, meron tayong tatlong bagay na dapat pansinin. No? Una, children, mga anak. Okay? Pangalawa, bread or tinapay. At pangatlo, dogs or aso. So, alamin natin, anong relasyon at koneksyon ng tatlong ito? No? Una, sino yung mga children na sabi, it's not good to take the children's bread. No? Let the children be satisfied first. Sabihin, yung mga anak muna dapat pakainin. No? Sino ba itong mga anak na ito? So, tignan muna natin yung Matthew chapter 15, verse 24. Ito yung parallel niya eh. Matthew chapter 15. No? Sabi, but he answered, si Jesus, and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. No? So, sa Tagalog, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Ito yung main purpose ni Jesus ng pagkakatawang tao niya. No? Main purpose yan upang abutin at ayusin ang mga Hudyo. No? Sabi pa sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone. So yung gospel, ang power ng Diyos, tandaan natin ito yung gospel, ang power ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat who believes, no? Yung mga nananampalataya. Okay, to the Jew first, una sa mga Hudyo, and also to the Greek or mga Gentile. So palaging una yung Jew. No?
Una yung mga Hudyo kasi dyan nakipagtipaan ang Lord sa kanila. No? Yung salvation para sa lahat. No? Pero una ang mga Hudyo bago ang mga Gentile. So, sa madaling salita, yung tinutukoy doon ng mga children ay mga Hudyo. Okay? Yung children, mga Hudyo. Yung mga believer na Hudyo. Or, ano tawag natin dito? Remnant. No? Yung mga remnant, yung sinasabi ni Jesus na dapat mo nang pakainin ng mga bata. So, dapat mo nang pakainin yung remnant. No? Yun ang sinasabi ni Jesus doon. Yung mga Hudyong believers. No? Yung pagkain, yung bread, yun yung gospel, which is the power of God for salvation. No? Na yung gospel nakaprioritize para sa mga Hudyo. No? Yun ang purpose. Bakit nagkatao-tao si Jesus? Para ihayag o ilatag yung gospel sa mga Hudyo. At mula sa kanila, mula sa Hudyo, no, makikilala ng mundo si Jesus. No, sa pamamagitan ng mga alagad, makikilala ng mundo si Jesus. No? Anong sabi ni Isaiah? Sabi sa Isaiah 49:6, he says, "It is too small a thing that you should be my servant, to raise up the tribes of Jacob." Tribes of Jacob, yan yung Israel. And to cause the preserved ones of Israel. Preserved ones, yan yung remnant. I will also give you as a light of the nations. No? Yung Israel, magiging light of the nations sila so that my salvation may reach to the end of the earth. No? Yung prophecy ni Isaiah na yung Israel, sila yung magiging light of the nation. Sabihin, yung covenant kasi ng Lord sa Israel, sabi niya, sa lahi mo, sabi niya kay Abraham, ibibless ang lahat ng nation. So, ibig sabihin nun, sa lahi mo, o sa mga Hudyo, magmumula, or malalaman yung salvation. No? Magmumula at malalaman yung salvation sa lahi. Okay, kaya sabi ni Jesus, kailangan munang pakainin yung mga children. No? Kailangan munang yung gospel nilalatag ko, sabi ni Jesus, para sa mga Hudyo muna. No? Kailangan busugin muna yung mga Hudyo. Yung remnant, yung mga believing Jews, yung mga Hudyo na mananampalataya. No? Balik tayo sa 27. Okay, so tignan natin, no? Yung mga bata, yung children, remnant ng mga Hudyo. No? Yung mga Hudyong nananampalataya. Yung tinapay, gospel. Eh yung aso kaya ano? Sino kaya? Gentiles. No? Yung mga Hudyo. Ay, yung mga hindi Hudyo. No? Sila yung mga aso. Sabihin natin, bakit naman aso ginamit ni Jesus para sa mga Gentiles? No? Natulad natin, para namang offensive yun. No? So, panahon nila, yung panahon nila na ito, na yung mga Gentile, tinatawag ni Jesus na aso. May magsasabi pa siguro na, lalo na yung mga Muslim, sasabihin na, si Jesus, racist yan. Kasi tinawag kaming Hudyo, aso. No? Sabihin ng iba. Pero ano ba yung dogma word dito na ginamit sa original manuscript? No? Yung word dito na ginamit sa Greek word, kinaryon. No? Kinaryon ang ginamit na word. Matandaan natin yung sa Greek language kasi, yung isang word, isa maraming meaning.
So yung word na dog, kinaryon, no? Sa Greek, itong word na ito na ginamit ni Jesus, na ang ibig sabihin, puppy, tuta, or tame house dog. No? Yung tame, yung hindi mabangis. Tawag sa Tagalog. Maamo. Maamong, maliit na aso. Yung ginamit na word dyan, no? Hindi kuon, no? Yung kuon kasi, scavenger yun, yung mga asong gala, no? Yung mga mababangis na aso. So, ibig sabihin ni Jesus, dito, huwag mo munang pakainin yung mga tuta habang kumakain yung mga bata sa lamesa. No? Yun ang i-translate natin sa ang mababaw na salita. No? Huwag mo muna pakainin yung mga tuta habang kumakain pa yung mga bata sa mesa. No? Hindi sinabi ni Jesus na hindi pakakainin ang mga tuta. Kung hindi, antayin lang matapos kumain yung mga bata bago sila pakainin. No? Ang tanong natin, kailan yun? No? Kailan pakakainin yung mga tuta? Yun yung tinatawag natin, no? Doon sa mga nag-aaral ng Bible study, pag Thursday, yun yung tinatawag natin church age. Okay? Kailan pakakainin yung tuta? Sa church age, no? Mula ng, yung church age, mula ng tinatag ni Jesus, yung church. No? Mula ng tinatag ni Jesus yung church, doon nagsimulang pakainin ang mga aso o yung mga tuta. Okay? Ang tanong, naunawaan kaya ng babae o sinabi ni Jesus? Parabol eh. No? Naunawaan kaya ng babae. Eh yung mga alalagya, kung minsan, pagsalita ng parabol si Jesus, hindi maunawaan. Ito pa kaya, Gentile to. No? Ito yung sagot ng babae. But she answered and said to him, Yes, Lord. No? But even the dogs under the table feed all the children's crumbs. Napakaganda nung sagot ng babae. No? Napakaganda nung sagot niya. No? Hindi niya lang naunawaan yung sinabi ni Jesus. No? Pinakita niya pa yung faith niya. No? Pinakita niya yung kanyang faith. At kung ano ang pagkakilala niya kay Jesus. Kung ano ang purpose ni Jesus sa pagkakatawag tao niya. No, naunawaan niya yung parable, isipin mo yan. So, ibig sabihin, yung babae, binuksan ng Lord yung kanyang tainga. No, naunawaan niya yung sinabi ni Jesus. No, sabi niya sa Tagalog, no, kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa, yung tira ng mga anak. Ibig sabihin, yung mga Gentiles nagbe-benefit sa ministry ni Jesus sa mga Hudyo. No, yun ang ibig sabihin nito. Yes, Lord, alam ko. Pero nagbe-benefit naman kami. No? Sa ginagawa mong ministry sa mga Hudyo. Yun ang sagot ni Jesus. Sagot ng babae. No? Kasi, paano sila nagbe-benefit sa ministry ni Jesus? Kasi hindi lang naman mga Hudyo pinagagaling ni Jesus, di ba? Lahat na lumalapit sa kanya, humihingi ng kagalingan, yung kagalingan physical, pinagagaling niya. No? Pati mga Gentiles, pinagagaling niya rin. So yun yung sinasabi ng babae na mumo or crumbs na pinupulot ng mga tuta sa ilalim ng mesa. No? Galing ng babae, no? Naunawaan niya. No? Alam ng babaeng ito na pagpapalain sila sa pamamagitan ng mga Hudyo. No? Pagpapalain sila. Sa pamamagitan ni Jesus, mapagpapalain sila. Alam ng babae yun. Dahil ito ang sa ganitong sagot niya. No? Verse 29. And he said to her, no? Because of this, sa sagot niya, go.
the demon has gone out of your daughter. Galing, no? No? Hindi na lumapit si Jesus, pumunta si Jesus sa bahay na, hindi na. No? Dahil sa sinagot mo sa akin, sabi ni Jesus, umalis na yung demonyo. No? Umalis na. Ito yung inaantay ng babae. Hindi talaga siya alis hanggang di lumalayas yung demonyo sa anak ka. No? Galing, naunawaan ng babae yung sinabi ni Jesus, parabolically, ha? Parabol ang ginamit. Eh, yung mga alagad, Lord, pagkalis ng mga tao, Lord, paliwanag mo nga sa amin yung sinabi mo. No, hindi nila maunawaan, pero itong babae na ito, naunawaan niya. No, remarkable, sabi nga ng mga Bible scholar, remarkable yung sagot ng babae. Kahanga-hanga yung kanyang faith. No, yung faith niya, hindi base kung sa anumang bagay. No, yung faith niya hindi base sa minana niyang tradisyon, hindi base sa kultura niya, hindi base sa mga bagay na nakikita niya, no, hindi base sa kung anong lahi niya. Yung faith niya in Christ alone. No? Doon tayo kinakanta, in Christ alone. Dapat gano'n yung faith natin in Christ alone. No? Kung ano yung sinasabi ng Lord, yun lang. No? Dapat nandun yung ating faith. Itong ganitong faith, yung hinahanap ni Jesus sa mga alagad niya. Ito yung gusto niyang makita sa mga alagad niya at sa buong Israel. Yung ganitong klaseng faith. No? Gusto ituro ni Jesus na yung gospel higit pa sa tradisyon at kultura. No? Kasi yung mga Israel, naninibabaw sa kanila tradisyon at kultura. No? Nahigit yung dietary laws, no? Yung, kung ano yung kakainin mo. So, sabi niya, hindi pumapasok ng paparumi. Yung heart mo. No? May mga religion ngayon na nag-i-exist, na sumusunod dito sa mga dietary laws na to. No, hindi sila kumakain ng galunggong kasi wala raw kaliskis. Hindi sila kumakain na halos wala rin silang kainin, no? Vegan na sila, vegetarian. Kasi gusto nila sundin yung law. No, pero sabi ni Jesus, hindi yung law o hindi yung tradisyon ang magpaparumi sa inyo. Kung hindi yung heart nyo mismo, kung anong nilalaman niya. No? Sinasabi, tinuturo ni Jesus dito na yung kaligtasan hindi dahil sa kung ano lahi mo, hindi porkit Jew ka o Hudyo na kasi siguro ka na ng kaligtasan. No? Hindi. No, hindi naman porkit Gentile ka, wala ka ng kaligtasan. Hindi. Sinasabi ni Jesus, hindi yun. Walang kinalaman yun. O kung ano mga nagawa mo, no? Mamamatay tao ka, kaya hindi ka pwedeng maligtas. Hindi. Walang kinalaman nyo sa kaligtasan. No? O ano katayuan mo sa buhay. Mahirap ka lang, hindi ka pwedeng maligtas. Hindi. No? Walang sinabi si Jesus na gano'n. No? Ang sinasabi ni Jesus, yung kaligtasan, matatagpuan nyo sa akin lang. Walang iba. In Christ alone. Diba? Yun na sabi mo, babae. Sa akin nyo lang matatagpuan ang kaligtasan. Sa ginawa ko, no, yung nagkatawang tao siya, nabuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus, nilibing at nabuhay maguli. Yun lang. Doon natin matatagpuan ang kaligtasan. Kaya nga, yung gospel, yun ang dapat marinig ng lahat ng tao. Kasi doon, nagmumula yun. Sabi kanina sa Romans 1:16, di ba? Yun yung power ng Diyos for salvation. No? Power ng Diyos yun. Maraming attempt na ginagawa ang tao, no, para maligtas. Tawagin natin doon, religion. No? Yung ginagawa ng tao para maligtas, yun ang definition ng religion.
So, maraming religion sa mundo. No? Pero lahat yun, failure. No? Lahat yun fail. Kasi hindi naman tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng religion. No? Kaya dito, hindi porke pumasok sa loob ng church nito, ligtas ka na. Hindi tayo kaya iligtas na The Way Community Bible Church o kahit anumang church dyan. Hindi yun ang nagliligtas sa atin. Si Jesus mismo personally, siya ang magliligtas sa atin. Ha? Yung gospel, ang power, no? Naisa katuparan yun nung magkatawang tao si Jesus. Nanirahan siya sa piling ng tao, nabuhay ng walang kasalanan, at inako ang ating mga kasalanan. Tapos namatay siya sa krus. At ngayon, siya na yung ating high priest. No? Siya yung namamagitan sa Diyos Ama sa atin. Pag pinapersecute tayo ni Satan, siya yung sinagsasabi, hindi mo na pwedeng i-persecute yan. Nilinis ko na yan ng aking tubo. No? Malinis na yan siya. No? So ano resulta? Tingnan natin, verse 13. And going back to her home, she found the child lying on the bed, the demon having left. Malis na yung demonyo. Hindi man lang sinabi ni Jesus na, demonyo, umalis ka. Wala, no? Pagkasabi niya nung sagot niya kay Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, narinig ni Jesus yung sagot niya. Dahil sa sinabi mo, umalis yung demonyo. No? Dahil sa sinabi niya, dahil sa faith niya, umalis yung demonyo. No? Kaya ang tunay na mananampalataya, hindi pwedeng mag-demon possess. Okay? Yung tunay na mananampalataya, hindi pwedeng mag-demon possess. Kaya yung mga nagkukwento ng mga church na sila, sa loob ng church sila, may na-demon possess, ay hindi tunay na mananampalataya yun. Kasi na-demon possess. No? Yung humility ng babae, ang nagtulak sa kanya. Tandaan natin, palagi yan ang humility talaga. Yan ang hinahanap ng Lord sa atin. Yung maging humble tayo. Yung humility, yung nagtulak sa babaeng ito para makita niya ng tama yung tanging pag-asa niya. No? Ni-recognize niya si Jesus bilang source ng lahat ng bagay. No? Ni-recognize niya si Jesus bilang source ng lahat ng bagay. Alam niya, wala nang way. Wala nang ibang way maliban kay Jesus lang. No? At dahil doon ang tawag doon faith no? At dahil doon tinugon ni Jesus yung kanyang pangangailangan. No? Kaya kung gusto natin i-provide ng Lord ang ating mga pangangailangan, kailangan natin magpakumbaba. No? I-recognize natin si Jesus na siya lang ang source ng ating pangangailangan, ang lahat ng bagay. Si Jesus lang talaga ang source. Na kung hindi niya loloobin, kahit anong gawin natin, no? Kahit anong gawin natin pagsusumika, walang mangyayari. Kung hindi loloobin ng Lord, walang mangyayari yan. Kahit magaling pa tayo, no? Isa to sa mga naging problema ko noon. No? Iniisip ko noon, magaling ako. Nasa oil and gas industry ako. Hindi ako mawawala rito. Magaling ako sa trabaho. Gusto ko ng mga amo ko. Tinignan ko yung sarili ko. Umasa ako sa galing ko. Umasa ako sa trabaho ko sa industry, oil and gas. Sabi ko, magsasara lahat ng kumpanya, pero oil and gas hindi. Siguro naririnig ng Lord John, sabi niya, tignan natin. No? Ano nangyari? No? Na-bankrupt yung kumpanya namin, nagkaroon ng korupsyon. Nagsara.
Oh, sabi nila, kita mo na. Sabi mo, hindi magsasara dahil oil and gas, ha? Oh, magaling ka, sabi mo, hindi ka mawala ng trabaho. Oh, nawala ka trabaho. Diba? Ibinaba ako ng Lord kasi masyadong matayog ako. Para ako agila lupa. Agila, ha? Putulin ko pakpak mo. Putol. Diba? Kaya kung hindi niya lulobin, kahit anong gawin natin, walang mangyayari. Para makita ng isang tao si Jesus, kailangan niyang umasa lang kay Jesus. Hindi sa kanyang tradisyon. Yun yung nire-repeat ni Jesus dito. Kasi yung mga Pariseo nga, nakatuon sa tradisyon, sa oral law. Hindi doon, hindi natin na mapapakinabangan yun. No? Okay lang mag-tradisyon tayo, pero huwag tayo doon manindigan. Huwag tayo mag-rely doon. No? Huwag tayo, hindi dahil doon sa ating pagsusumikap, wala yan. Kahit magsumikap tayo ng gusto, kung hindi loloobin ng Lord. No? Hindi dahil sa ating pananaw, no? Hindi sa alalahanin, no? Lalo na pag-alalahanin, no? Minsan nakala natin, makukuha natin yung problema sa pag-aalala, no? Pero baliwala yun, dagdagan lang yung puting buhok mo. Lalo na yung sarili natin, no? Huwag natin panghawakan. Tayo umasa sa ating sarili. Huwag tayo umaasa sa tao. Ay, ba tayo umaasa sa tao o sa Diyos? Diyos lang tayo aasa, no? Yan lang ang makakatulong sa atin. Minsan kasi masusundin pa natin yung sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Lord. No? Ano yan? Na-prove ko yan, no? Na minsan ito yung inuutos na scripture. Pero ito yung inuutos ng management. Itimbangin mo sino susundin ko. No? Minsan ang tao pinipili yung management. Yung tao, kasi meron tayong pakinabang doon. Meron silang pakinabang doon. Meron yung timbang sa kanila. Pag hindi ko sumunod siya, sige. Yan ang pipiliin nila ngayon. Lord, saka na kita susundin. Ito muna. Yung word na yung saka. Yan ang mabigat, no? Kaya kapag ginawa natin o ng tao, ang tulad ng ginawa ng babaeng Kanaanita na to, makikita natin ng malinaw o klaro si Jesus. Di ba? Nakita natin yung mga nakaraang sermon natin. No? Yun ang purpose ni Jesus talaga. Yung makita nyo ako ng klaro. Kung makita nyo ako ng malinawan kung sino ba ako. No? Sa mga alagad, paulit-ulit niyang itinuturo yan. Kailangan makita nyo ako ng klaro kung sino talaga ako. Yung babae lumapit kay Jesus sa paniniwala niyang si Jesus yung magpuprovide ng lahat. At umalis siya sa paniniwala makikita niya kung ano yung sinabi ni Jesus. Now, that is faith, no? Yun yung tinatawag nating faith. Imagine natin yung babae, no? Kung ano yung pakiramdam niya, nung pag-uwi niya ng bahay, nakita niya yung anak niya, magaling na. Umalis siya, bumubula yung bibig pag-uwi niya. Ayos na maayos na. Magaling na yung kanyang anak. Siguro nagpatira pa ulit ito, no? At sinamba ang Diyos. Nagpasalamat kay Jesus. No? Ulit kanina, no? Dami natin testimony. Mabuti yun, no? Yung gusto ng Lord. Nagpasalamat natin. Yung ginagawa niya sa ating buhay. No? Kung tutusin, lahat tayo dito pwedeng mag-testimony dahil lahat tayo dito merong ginawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya lang, pag ginawa natin yun, ubos ang oras natin. So, yung babae, siyempre, Gentile to, umaring meron Diyos-Diyosan to sa bahay. Pero dahil na-encounter na ang Diyos, no?
Alam niya si Jesus ay Diyos. Dahil hindi siya mananampalataya ng gano'n kung hindi. So maaari sabi niya, encounter ko ang Lord. Kailangan itapo ko na itong mga anito ko. Anito yun, yung mga Diyos-Diyosan nila. So, maaari nagsimula na yung kanyang transformation. No? Dahil nakita niya, face-to-face ang Lord. Di ba? Face-to-face yun. Sinong tao ang kaya gumawa nun? Nasabi niya, umuwi ka na, magaling na anak mo, lumayas na yung Espiritu. Sinong tao? Wala. Diyos lang ang gagawa nun, kaya alam ng babae, si Jesus ay Diyos. No? So, itinapon niya na yung mga idol niya. Tanong, tayo ba tinapon na natin yung mga idol natin nung makilala natin ang Lord? No? Pag sinabing idol, hindi lang yung mga ribulto, ha? Hindi lang mga ribulto. Yun ang number one idol. Pero maraming bagay ang pag sinabing mo idol, maraming bagay yan. Lahat ng pinaprioritize natin sa ating buhay above God, no? Nang higit sa Diyos, idol yan. Lahat yan, idol. Ang tanong, na-dispose na ba natin yan? No? Napakaganda example kasi nitong babae na ito. No? Mas nakilala, isipin mo mas nakilala ng isang Gentile woman kung sino talaga si Jesus or yung pagiging Messiah ni Jesus kaysa Hudyo, no? Kaysa sa bayan ng Israel, no? Na bayan na pinili niya. No? Isang Gentile woman ang unang nakaunawa ng mystery ng kingdom. No? Kung titignan natin yung gospel, no? Itong babaeng ito, siya ang unang nakaunawa ng kingdom. Dahil po sa mga sagot niya. Siyempre mo, parable yung binitawan ni Jesus, sinagot niya ng parable din. Galing, no? Magaling yung babae. Kaya sa ating pagwawakas, sabi, God's great mercy and message of salvation is not just for the Jew, but for the entire world. No? Ang dakilang awa at mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay hindi lamang para sa Hudyo, kundi para sa buong mundo. Ibig sabihin, walang diskriminasyon. No? At tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus, tayo maliligtas. Wala nang iba. No? Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Yung works natin, walang kwenta lahat yan. No? Hindi tayo maliligtas niya. Of course, yung ating works, kailangan, dahil sinasabi natin, binago na tayo ng Lord. Pero hindi yung works natin ang nagligtas sa atin. Dapat si Jesus lang. In Christ alone. No? Minsan nga, dapat kantahin natin yun, in Christ alone. Maganda yun. No? Kasi si Jesus yung ating bread of life. Tinapay ng buhay. Siya yung sustainer natin. Siya yung nagsusustain ng lahat. No? Siya yung ating provider. Nagpo-provide ng lahat ng bagay sa atin. No? Isipin natin, paano yun? Ako nagtatrabaho. Hindi ako nagpo-provide sa sarili ko. Hindi. Ang Lord pa rin ang nagpo-provide niya. Kasi, kung hindi ka bibigyan ni Lord ng magandang pangangatawan, ng malusog na pangangatawan, hindi ka makakapagtrabaho. At yung good health galing sa Lord. No? Siya yung tumutulong sa ating problema. No? Siya yung ating teacher. Siya yung nagtuturo sa atin. No? Huwag natin sabihin magaling tayo. Galing ako, scholar ako sa school. Valedictorian ako sa school. Valedictorian. Sasabihin natin pagmamalaki yun kasi yung ating talino galing pa rin sa Lord.
No? At siya yung ating hari. No? Kapag hari, sabi, ang utos ng hari hindi dapat mabalik. No? So dapat lahat ng utos ng Lord, ni Jesus sa atin, dapat susundin natin. Kasi siya yung hari ng ating buhay. Okay?